Hello mga ka-farming. Welcome to Antonio Di Charlie Farm. For today's video guys, mag-harvest naman tayo ng sigarilyas. So ang sigarilyas na to guys ay pang-ulam ngayong tanghalian. So ayan, ready na ang ating basket. Ready na rin ang aking harvester. Kasi okay, let's start. Ayan, pwede na yan. Ayan. Tayo naman ang mag-ulam ng sariling tanim. Ito sa may ulo mo. Yan. Ayan pa sa ulo mo oh. Yan. Ito pa oh. Ito oh. Yan, pwede na yan. Ayan pa. Okay. Hindi pa. Ayan, sa harap mo. Ayan ang nakaip yan. Pwede na yan. Hindi pa yan. Maliit yan. Ayan ang napulot-putan. Hindi. Ayan sa may mukha mo mismo. Yan. Okay. Ay, itong isa parang pwede na to. Ayan. Okay, wait lang. Wait lang. Aray ko, sumabit pa ang... Hindi, mag-video akong patayo. Dito, wait lang. Ito na guys, yung hinarvest natin na sigarilyas. Ito yung iluluto natin na ulam para sa tanghalian. And syempre wala tayong binili. Pati ang nyug libre guys, sariling tanim. And yung gulay, sariling tanim. Then mag-start na ako guys na magkayod ng niyog. And maggayat na tayo ng gulay na sigarilyas. Sa Bicol guys, ang tawag nito ay pagulong dahil para siyang gulong ng traktor. So parang ang layo. So ayan, start na tayong mag-prepare ng ating iluluto ngayong lunch time. Let's do this. Kayod na tayo ng nyug, 2 piraso para masarap. And sino sa inyo guys ang kumakain ng ganito? Sa Bicol ang tawag nito ay ampol. Ito yung pag yung niyog ay malapit ng tumubo. Ayan, dyan yan sa loob. So, kayurin natin guys. Para pagdating ni mama ay magluluto na kami. Kasi pinaano ko pa ng sahog. Daing. Sarap nito daing. Iihaw muna bago isahog. Ito na guys yung nahiwa na sigarilyas. And haluan natin ng konting malunggay. So ganyan ang gulay dito sa Bicol guys. Laging halo-halo. So ganito na itsura pag nahiwa na siya oh. Kailangan maliliit. Maliliit ang hiwa. So ayan, nakakayod na tayo ng nyug and nakaready na din ang gulay. So, ayusin na natin yung gatong. I-prepare na natin ang gatong para mabilis maluto. So, ayan guys. Ito yung pangsahog natin guys. Kailangan munang iihaw yung daing para malasa. So, ayan. Nagliyab na ang ating apoy. Kailangan masalang na natin guys. Ayan. Tuyong-tuyo ang mga gatong natin ngayon dahil umaraw na. Hindi na natapos na rin ang ulan. So ayan, prepare na tayo guys. Ayan, hiwa-hiwa lang yan. Slice ang daing na, ano bang isda to? Ito yata yung lumilipad. Iliw sa Bicol. Ito yung parang ano,
Ito yata yung lumilipad na isda, guys. Ayan. Hiwain na natin para makapag-start na tayong magluto. Ayan, guys. Nakasalang na ang ating gulay. Ayan, ang sangkap, bawang sibuyas at yung inihaw natin na daing. So, ang sabaw niyan, guys, ay yung pangalawang gata. Yung unang gata, idadagdag natin mamaya pagluto na yung gulay. Pag bumagsak na yung sabaw, saka tayo maglalagay ng unang gata na yun yung malapot. So ayan, wait na lang natin guys na kumulo ang ating gulay. So ayan, ganda ng liyab niya oh. Tuyo yung mga kahoy natin ngayon. At syempre yung mga ginamit natin guys sa pinagkayuran ng niyog ay nagagamit yan na panggatong guys. So ayan, takpan na natin para mas mabilis siyang maluto. Ayan guys, kumulo na. Baliktarin na natin yung gulay para yung nasa ibabaw naman ang maluto. Then ipatong na natin or ihalo na natin yung malunggay. Ano ma? Ayan. Bangot ya sa ibabaw. Mahal ka. Mairaro mo. Ayan guys, lagay na natin ang malunggay. Para tira pa. Ayan, ikalat mo naman. Tapos takpan hanggang sa bumagsak yung sabaw guys. Then ilalagay na natin yung unang gata. Kailangan kasi alalay ang gatong. Matapos lang naman yan. May bao kasi ng niyog kaya maliyab. Yan guys, oh. May bago na naman tayong stock na panggatong. Galing lang sa gilid-gilid ng bakod. Ayan guys, maglagay na tayo. Nabaliktad na yung malunggay, oh. Nalagay na sa kabilang side. Lagay na. Ito yung unang gata guys na malapot. Ito yung magpapasarap dyan. Okay. So, hindi na yan tatakpan guys hanggang maluto. Para hindi lumabnaw. Hayaan na lang kumulo na ganyan. Then, okay na. Pero magsaing pa ako ng bigaan ng kanin namin. After ng ulam. Ayan guys, luto na ang aming ulam, ginataang sigarilyas with malunggay. Ayan guys, habang pinapaluto pa natin yung gata, so mag-prepare na ako ng aking sinaing guys. Ayan, hati kami yan ng ulam ni Miles. Ang kalahati niyan, may iwan dito sa amin, ang kalahati ay bibigay ko sa kila Miles. Ayan guys, after nating magluto ng ulam, nagsalang na ako ng sinaing. Ang oras ay alas 11 na. So kakain kami ng 12. Sakto lang, okay lang yan kasi wala pa naman si kuya, nasa Goa pa. Nagpa-change oil ng kanyang motor. So pagdating ni kuya, kakain na kami. Tamang-tama. Kasasalang ko lang nito guys. Ayan, mga 30 minutes pa naman to. Ganito kasimple guys ang buhay namin dito sa probinsya. Lalo ang bahay ko ay nandito sa gitna ng farm. So, ganito yung ginagamit ko na sa pagluluto. Balik ako guys sa makaluma. Bukod sa nakatipid na, 'di ba? Napakinabangan yung mga naputol na sanga ng kahoy nung mga nagdaang bagyo. So ayan mga tuyo na.
nakatipid tayo sa gas. Yung gas guys ay ano na, pang emergency na lang. Halimbawa, maulan na hindi ako makalabas, walang panggatong, saka ko lang gagamitin yung gas. Sa ngayon maganda na ang panahon, oh. Mainit na. And ayan yung bahay namin, oh. Makaluma. So ayan, kumulo na ang aking sinaing guys. Kumulo na ang aking sinaing. Ayan, wait lang natin yan na maluto. Maluto at mainin. Saktong naghihintay kay kuya. Ang bigas ko guys, ayan, tingnan nyo. Hindi siya puting-puti. Yan kasi yung binili ko sa Nia na 29 pesos per kilo. So, malaking katipiran guys. Kasi, bukod sa aming pagkain, ay sagana yung pagkain ng aking mga alagang aso. So, nagluto ako ng separate guys. Nakita nyo yan. Ayan. Nagsaing ako ng para sa aso. 1 kilo. Then, yung tira naming kanin kaninang umaga, hinalo ko na rin. So, nakapakain na kaninang umaga. Mamayang hapon naman. 2 times a day lang guys. Pero talagang marami yung pagkain nila. Kasi meron na akong nabiling murang bigas. So, syempre, yun din ang kinakain namin. Yung bigas na mura. Habang wala pang pasok. So, yan muna ang ano. Ayan, kumukulo. Habang walang pasok, yan muna ang sinasaing ko, guys. Pag may pasok na, ang isasaing ko na yung, syempre, yung magandang bigas. Meron ako dyan sinanduming para sa pambaon ng aking anak sa school. So, ayan. Wait lang natin na. Kasi maano to, guys, maalsa tong bigas na to. Wait natin siya na kusang matuyo yung sabaw. Ayan.